Ako po dito, hindi ko ito itinuturing na matapang na pahayag. Kasi kung talagang matapang si Speaker, wag na siyang magbalat kayo. Wag na po siyang maghunos dili pa. Kasi kung babasahin po natin ang mensahe nito, ako tingin ko dito, ang mensahe nito sa Pangulong Marcos Jr. Mismo ha. So kung talaga pong gusto niya ng katotohanan dito, gusto niya talaga dito ng pananagutan, at gusto niya talaga dito ng katotohanan, wag na tayo maghintayan pa ng ganitong mga pasaring. Kung maglalaglagan, maglaglagan na kayo. Sa hirap ng buhay ngayon, lalo pa ho natin isipin itong skandalong ito. Inihahatid sa kanila ang mali-maletang pera. Bilyon ang halaga. Yung iba nga po, for future plans lang hinahatid na. Ito, 5,000 piso, pipila ka ng 3 araw para makakuha mo. Maghihirap ka sa pera na pera mo naman. Sila po pinakikinabangan ang perang ito ng walang kapagod-pagod, walang kahirap-hirap. Hindi ka ba magalit? Ano bang uunahin natin dito? Well, ang dami ko kasing balita ngayon. Ano po? Abangan niyo po in a while, amin na pong ihahatid ang ating News 5. Pero ano ho pa mga mangyayari ngayon? Dalawang lupon ang haharapin ng dalawang Duterte. Okay? Well, kung yung nakatatandang Duterte haharap, pero nag-advise na po yata ang kanya pong panig, ang kanilang mga abogado, na hindi na po siya sisipot doon po sa sinasabing desisyon ng lupon sa ICC kung sila ba may jurisdiction o wala dito nga po sa kasong kinakaharap ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dalawa pong pinupunto dito ni former Congressman Nery Colmenares, nakadahilanan kung bakit daw kinakailangan magtuloy ang pagdinig at sabihin po na may jurisdiction ng ICC dahil una sa lahat daw po, sinasabi daw po ng Rome Statute na siya ho namang bumuo nito pong ICC na ito, na kahit na ang isang bansa ay kumalas sa pagiging miyembro po nitong ICC, yung pong mga nangyari before sila pumalas ay sako pa rin po ng jurisdiction ng ICC. Second, yung sinasabi niyang doktrina ng Forum Prorogatum. Talaga naman Rome Forum Prorogatum. Opo, okay. Para bagang sa mga naggugutom. Nagutom sa hustisya. Hindi. Nakibahagi ka na di ba? Meron ka ng, ang gobyerno ho ng Pilipinas before the change of leadership, lumahok na sa pamamagitan po ng kanila pong mga pakikipag-ugnayan sa ICC tungkol po sa kasong ito. Meaning, kinilala mo sila. Yan po sinasabi niya. So, mamaya magkakaalaman din po tayo what do we expect today sa hearing po diyan sa The Hague, kung saan po mga kapatid naman, mga oras niyan later po in the day sa Pilipinas. Kasi po mga 7 hours, 6, 7, doon kasi ngayon daylight saving time sa Europa. So mga 6 hours po silang late sa ating pong orasan. Ngayon naman sa Kamara de Representante, ito ho yung pangalawang araw ng pagdinig sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Ito nga po sinasabi po ni Madam Chair na pag-establish po lamang kung meron ba hubang probable cause. Okay? It's happening what time, baby girl? Ngayong araw na ito, mamaya po yung bandang 10:00 po ng umaga. Diyan pa rin po yan sa Kamara, mga kapatid. Tayo po ay tututok pa rin dito sa mangyayaring ikalawang, ang tawag nila, clarificatory hearing. Na ginaganap po sa Kamara. May susunod pa po dito pagkatapos ng binabanggit nila, may susunod pang hearing after nito, pangatlo. Bago po ito i-transmit siguro sa Senado. Doon naman po sa Senado, ang sinasabi ni Senate President Tito Soto, sila po ay naghahanda na, at pag dumating sa Senado yan, forthwith proceed daw ang gagawin nila. But we have to remind everyone, mga kapatid, na excuse me, hindi ho ito automatic Gagawa pa po ng committee report dito, ang Committee on Justice. Papipirmahan pa yan sa mga miyembro po nila. At kapag ho yan ay nabuo na, isasalang pa yan sa plenaryo. At kailangan pa ho nilang pagbotohan yan bago po yan ma-transmit sa Senado for them to proceed forthwith. So, hindi po ito ganun kabilis, meron pa yung proseso. So, depende po yan. Namang alam din nila, SP Soto, yung binabanggit na yan na proseso. Ang kanya lang tugon, naging tugon niya yan sa isa sa mga tanong ng reporters, na kung sakali po ba natapos na ang proseso sa Kamara, ano nang gagawin ng Senado? Parang sinasabi lang niya na hindi niya gagawin yung dating ginawa ng Senate President. Na sino? Na pinagtalunan kung anong kahulugan ng forthwith. Na sino? Dating Senate President Cheese Escudero. Si Cheese Escudero. Nandiyan pa naman siya ngayon sa Senado, hindi ba? Speaking of Cheese Escudero, mga kapatid, si Martin Romualdez po, binasag daw ang kanyang katahimikan.
Nawalis na ba yung mga kalat? Okay, ganito ha. Oo. More or less na mga nasa almost 11 minutes po yung kanyang pahayag. Video po ito, no? So, mamaya hihimayin po natin to. Meron po tayong ipalalabas na bahagi po ng kanyang naging statement. Himayin po natin to kung ano ba ang kanyang mensahe. Sa wikang English niya po ito ginawa. So mamaya po, ipapaliwanag po natin ito kung baga kukunin natin yung mensahe doon po sa bahagi po ng kanyang statement. Alright. And also mga kapatid, ano po, ito hong pagsasabi na ito ni Romualdez, kung ano ho ba ang mga, sa amin pong pananaw, mga kahulugan nito, mga meaning nito. Di po ba? Doon po nagbanggit siya ng pangalan ni Chis Escudero at ni Saldico, umano, na sila ho ang may pakana dito sa mga insertions na ito. Bagamat wala pa hong panig dito sa Ginoong Escudero and of course si Saldico na hindi ho natin malaman kung talaga bang nasa Prague ba ito. Kasi nga daw po may mga ano doon, sensitivities po sa kanilang privacy. Pero kinukumpirma ng DOJ, nandun nga daw po sa Prague. Okay, ngayon mga kapatid, wala siyang binabanggit doon na pangalan po na Ferdinand Marcos Jr. Executive lang ang kanyang binabanggit. So mamaya hihimayin natin yan. Ano ba ho ang mensahe dito nitong si Mr. Romualdez? Pero kapansin-pansin din mga kapatid, dito ho sa kanya pong statement na ito, na para bagang meron siyang mensahe, sa akin lang po naman ito, mismo kay Pangulong Marcos. Kung bakit nasabi yan, mamaya po ninyo abangan yan. Kasi po yan ay ating ipalalabas, parinig sa inyo, at hihimayin natin kung ba't ko nasasabi yan. Kasi kung mas ngayon po gagawin natin yan, masyado pa maaga, tulog pa sila. Sayang naman. Okay. Nabiti na naman kami. Okay. Oo. Ngayon, si Ombudsman naman sa ngayon po'y medyo manakanap ng pagkakataon ay nag-press con. At may sinasabi na siya. Di ba na yung una, yung lookout bulletin something para hindi Lookout makalabas. bulletin order, oo. Si Martin Romualdez papunta na Singapore for his medical check-up. Kasi sinasabi niya parang timing daw. Kung kailan daw naman naandoon si Saldico, supposed to be hawak ng Prague authorities, tsaka siya mag-abroad. May ganun pong pahayag. And yun daw pong order paghingi ng kapangyarihan to freeze yung account o kayamanan nito pong si Mr. Romualdez. So kailan ba pumutok ito? Last year pa. Ha? Last year pa. Ha? Nung isang taon pa. So kung ngayon ka mag-freeze, may maaabot lang ka ba? Sobra na bang late? Baka naniniwala sila sa kasabihang better late than never. Anyway. Sige po. So, ang dami ho natin pag-uusapan mga kapatid. Diyan po lamang kayo dahil hihimayin po natin mga isyong ito para ho ninyo maintindihan at maunawaan at ikaw na nakikinig magkaroon ng paninindigan. Tayo ba'y pinaiikot lang ngayon? Tayo ba'y binobola-bola lang ho dito? Sila ba'y nagpaplano-plano? Sila ba'y gumagawa ngayon ng, kumbaga, hawak nila ang script? Hawak natin ang beat. Ito ho ba mga kapatid ay isa pong grand sarsuela? O ito po ay may bahid ng katotohanan? Alright? Maging matalino po tayo sa mga bali-balitang ito mga kapatid. After all, sino ho ba ang ayaw po ng katarungan? Kasi nga sa gitna po ngayon mga kapatid ng hirap ng buhay ng marami po sa atin. Ang iba po wala talagang ayuda. Taxi driver talagang walang ayuda, girl, wala pong Hindi sila pila kasama para sa mga taxi driver. Tama. Habang ang iba mga kapatid, hindi na pong mga biyahe. Ang iba po, hindi na nga malaman kung saan kukuha ng pansaing. Sila po, tuloy pa rin ang rangya ng buhay. Sila ang pinag-uusapan 2028 elections na. Sila po ay magpipilit ho sa mga taong ayaw ng kumandidato. Ba't yung papipilitin kung ayaw, hindi ba? Ano ba naman talaga? Alright? Ano ba ang ating prioridad? Politika. Opo, o kapakanan at buhay ng mga Pilipino. Kung ano nga magiging birahe ni Manong Ted Filon dito sa naging pahayag po kahapon ni dating House Speaker Martin Romualdez. Baka Kayo naman. ba mga kapatid, ano sa tingin nyo? Ano ba ang basa nyo dito sa kanya pong pahayag bukod sa maraming nagsasabi na tila pumayata ang dating speaker po ng Kamara? Ano ba sa tingin nyo? Sabi ko nga kanina, no? At parang in summary, parang ang gusto lang niyang sabihin, if I go down, we all go down. Ito ho naman, hindi. Doon ho pala sa mga naghahanap ng ating think about it, meron lang ho kaming ngayon, alam niyo ho yun, yung mga pangangailangan po natin, hindi ho namin magampanan because of some mga obligasyones
ng mga taong bahagi po ng produksyon ng Think About It. Hayaan nyo po, pag natapos na po ang lahat ng ito, ay kami po'y muling makapagbibigyan na po ng edisyon ng Think About It. Although itong ating ginagawang ito ay para din pong Think About It. Kasi nga din po ito po ay mga issue na dapat po natin din pag-isipan, di po ba? At akadagdag po ng kaalaman sa atin sa iba't ibang isyong pambayan. Okay, sige. So, balikan ko po itong isyong ito. Sa oras na 8:54 in the morning, doon po sa mga nakapanood sa kabuuan po ng kanyang video message, sa mga nagtatanong din dito, bakit daw natin siya hindi ka panayamin? Ulitin mo yung ating imbitasyon, Di? Parang ang lambing, ano? Yes, me? Baka sumagot sa atin, me? May imbitasyon ka na ba, Di? Na-replyan ka ba, Di? Imbitahin mo ulit si former speaker. At lahat po ng mga isinasangkot nga din dito. Anyway, yung kabuuan po ng kanyang halos 11 minutes, about 12 minutes na message, yung malaking bahagi nito, sabi ko nga kanina, ay gas-gas na po. Gas-gas na ho yan na pangangatwiran o paliwanag. Yung budget process, alam na po natin yan, di ba? Matagal na po na ipaliwanag natin yan. At yung po sinasabi na wala kaming kaugnayan dyan sa mga proyektong yan, matagal na pong katwiran yan ng mga isinasangkot sa anomalya sa pork barrel at sa mga government projects. Kung atin pong babalikan yung mga salaysay ni Bryce, ni Alcantara, ni Bernardo, doon po klaro na yung modus. Bakit ba nagkaroon na po ng contractors? Dati-rati po ang mga mambabatas ay kumikita sa kanila pong mga transaksyon, sa mga kontratista, sa kanilang mga distrito at mga proyekto. Pero dahil sabi nila, ay sandali lang, mukhang may cut pa yung kontraktor eh. Ako na ang kontraktor, di ba? Naman. At ako pa yung congressman. O, di ba? Hitting two birds in one stone. Di ba? Ganun po yun eh. Dati-rati po, Dati-rati, kumukomisyon lang may sila. kontratista sila. Oo. Kamag-anak nila. Tama. Alright? Yung iba po ay mga BFF nila. Ngayon, sila na mismo. Kasi nga po, yun na ho yung kanilang ika nga po, ay maliwanag na kitaan o Bakit? pangungulimbat, di po ba? So yung katwiran na, wala naman kami kinalaman dyan. Ni minsan, hindi kami nakialam dyan. At dito, ang budget process, legislatura, pero may parte yung executive. Di ba? Noon pa po gasgas yung pangangatwiran na iyan. With all due respect. Again, ngayon eto, no? Pagkatapos po ng mahaba niyang pangangatwiran doon po sa usapin ng budget process at walang kaugnayan sa pagpapatupad ng proyekto, sa dulong bahagi nito, may sinasabi siya na siya nananahimik lamang noon, pero ngayon siya daw po'y obligado ng magsalita. At dito po, nabanggit niya, mga kapatid dito ho sa part na ito, wala na ho siyang nabanggit na pangalan na Chis Escudero, kung hindi po Saldico. Muli po ang aming programa ay bukas sa panig po ni Ginoong Escudero doon sa kanyang mga naunang pahayag na hindi ho naman namin na iparinig sa inyo. Okay, bagamat sa ngayon po sa mga balita, wala pa ho yatang reaksyon ang dating Senate President. Okay, ito po yung latter part ng pahayag ni former Speaker Martin Romualdez. Panoorin po natin, pakinggan po natin. For months, I chose silence because I believe in our legal system and in the rule of law. But my silence is now being exploited with politically engineered and fabricated narratives. What's even more disturbing, and this is something that cannot be ignored, is that there are emerging indications that certain sectors are attempting to weaponize individuals, including Zaldico, to construct a narrative that serves their own interests. So when the legal processes is being used against me as a political demolition job, then I will have no choice but to defend myself. And I will defend myself fully. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. I have been in public life long enough. I have seen enough. I have heard enough. I know many things about this current administration and past administrations as well. And I say this carefully. If this matter in the court of public opinion, then I will have no choice but to defend myself publicly as well. Ang kasunod po niyan ay yun
na pong kanyang panawagan kay Ombudsman. Yung po yung pinakadulo nito, panawagan niya na daan sa ebidensya, etc. etc. Ngayon, ano ang basa mo dito? Ano ang pagkakaunawa mo dito? Sa wikang English ito, Chacha? Gusto mo Englishin ko rin? Char! Oy, pero sa ating mga kapatid na nakatutok po sa atin ngayon, malinaw ha, doon po, ito po yung aking opinion lamang at hindi ito ang opinion ng ating istasyon. Pero para po sa akin, malinaw na ang tapang ng naging pahayag at parang may gustong patungkulan na sa paggawa ng budget na ito, kung sinasabi ninyong most corrupt budget man yan, hindi pwedeng sa isang tao nyo lamang isisi ito. Ilang beses po niya inulit ang salitang executives dun sa kanyang... Hindi, ang sinasabi ko, Cha, itong portion na ating ipinalabas. ito mismo. Itong portion mismo na ating ipinalabas. Ano ang basa mo dito? Ano ang pag-aanalisa mo dito? Kagaya na sinabi ko kanina, actually in all summary, dun po sa kanya mga naging pahayag, kung ituturo nyo ako, sabay-sabay po tayong malulugmok sa kumunoy na ito. In English nga, if I go down, we will all go down. Hashtag sabay-sabay. Lahat tayo. Hindi pwedeng ako lang. At narinig na rin natin po yan ha, sa naging video statement noon ni Zaldico. Naalala nyo po ba? Medyo ganyan din ang statement ni Zaldico noon. Yun ang tingin ko dyan. Ayaw niyang siya lang mag-isa. Dapat lahat tayo. Ang sinasabi ni Zaldico dun sa kanyang statement po na atin din po na ipalabas, I think Monday or Tuesday, ang inginunguso niyang mastermind ay si Ginoong Romualdez at ang Pangulong Marcos. Siya daw po dinadaanan lang ng pera. Okay, yun po yun ha, para lang ho ninyo maalala. Ngayon dito po sa kanya naging statement, ako po dito, hindi ko ito tinuturing na matapang na pahayag. Kasi kung talagang matapang si Speaker, wag na siyang magbalat kayo. Wag na po siyang maghunos dili pa. Kasi kung babasahin po natin ang mensahe nito, ako tingin ko dito, ang mensahe nito sa Pangulong Marcos Jr. Mismo ha. Opo. Una, nabanggit niya rito na ako'y nananahimik lang kasi naniniwala ako sa legal system natin. Pero dahil sa aking pananahimik, ika niya, meron daw ngayong mga iminamaniobra na mga sitwasyon para po maggumawa-gawa ng mga kwento kung saan ang mas nakakatawag ho ng kanyang pansin at nakakabahala sa kanya, disturbing ika niya, yung daw pong mga indikasyon na may mga sektor na gusto raw pong gamitin si Zaldico para bumuo ng panibagong kwento. Construct a narrative that serves their own interest. Kasi nga po na-timing din si Zaldico ngayon hawak. Baka may informasyon siya. Baka meron silang informasyon na may kumakausap kay Zaldico ngayon para baga, ano ito? Yon, sabi nga niya na siya ang gawing scapegoat. Ito po yun ha, sabi niya rito, no? Okay, kung legal process daw po ito, no problemo. Kasi nga, yaman niya, dami niyang pera para kumuha ng pinakamahusay na abogado rito, no? Kung legal process to, demandahan to, ala tayong problema dyan. After all, pag pinag-usapan natin ang usaping legal, kuha ka ng the best na mga abogado at kaya mong, alam mo na yun, ibig ko sabihin. Anyway, sabi niya rito, I will not allow myself to be turned into the scapegoat. And sabi pa niya, no? Sabi pa niya rito, no? If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone, kasama na po dito ang Pangulong Marcos, I will not go quietly and I will not go alone. Hindi ko dito mananahimik na lang at hindi ako papayag na ako lang. I will not be the fall guy for other people's corruption. I have been in public life long enough. I have seen enough. I have heard enough. I know many things about this current administration. Para sinasabi niya, sandali lang ako, lumalaban ako ng legal dito ha. Hinihintay ko yung mga demandang yan. Hinihintay ko yung mga, kung ano man ang inyong isasampa dyan, sasagutin ko. Pero kapag ganito na may binubuo kayong kwento, ito ho yun ha. Pag ganito na ako ang mukhang ilalaglag ninyo dito, laglagan na tayo. Yan po yan, mga kapatid. Ito ho yun, ito yung mensahe. Di ba? Kung ako ilalaglag nyo dito, ang dami kong alam sa inyo. Ito po yun.
at sa nakaraang administrasyon. Ayan, sabi niya, I have heard enough. I know many things about this current administration and past administration as well. And I say this carefully. Ito sinasabi ko ng dahan-dahan. If this matter is to be handled as a legal issue, pinalala niya, then let it be handled legally, soberly, mahinahon daw, and according to evidence. But if certain people insist on waging this in the court of public opinion, then I have no choice but to defend myself publicly as well. So kung baga nagpapaalala siya, sandali lang ang dami kong alam sa inyo. Hindi ako papayag na ako lang ang ilalaglag dito. Kapag nagkataon, laglagan tayo. So ang sa akin po naman dito, kung gayon naman, Sir Martin, Mr. Former Speaker, para may kondisyonis pa, di ba? Para bagang, ano ba yan? Akala ko ba? Legal-legal lang usapan dito. Bakit ngayon mukhang ako na? Ha? Bakit? Hello? Kung ganyan, edi, sandali lang. Ingunguso ko rin kayo. May kondisyon. Sa dulo, ibalik nyo sa legal ang usapan. Huwag dito ngayon na para bagang ako na ang punot dulo nito. May kondisyon. So kung talaga pong gusto niya ng katotohanan dito, gusto niya talaga dito ng pananagutan, at gusto niya talaga dito ng katotohanan, huwag na tayo maghintayan pa ng ganitong mga pasaring. Kung maglalaglagan, maglaglagan na kayo. Hindi po ba? Yun. Ito ho yun. Iyon ang mensahe. Ito ho yun. Kayo nakikinig ngayon sa amin. English po ito. Oo. Pero kung babasahin mo ito mga kapatid, ng masinsina nga, kaya ako 3 ulit ko itong pinakinggan. May parinig dito. Kaya ngayon, pagkatapos nito, abangan natin. Di ba? Kung ano na ho ang magiging takbo ng kwentong ito. Well, again, if he goes down, you all go down. Yun nga ang summary niyan. Parang, di ba, mga kapatid, wala kay oras. Ang summary po, if I go down, we all go down. Parang script sa teleserye. I will not go Yan na. quietly and I will not go alone. I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. I have seen enough, I have heard enough, I know many things about this current administration. Alright? So sinasabi niya rito, Huwag niyo akong gawin. Na scapegoat. Huwag niyo ako gawing pain lang dito. Dahil kasama ko kayo. Alam ko na kayo ay kasabwat din dito. Basically, ganun po ang kahulugan nito. Sino ang kanyang pinatutungkulan? Dahil doon sa kanya pong mga unang salaysay, maingat siya na hindi nagbabanggit ng pangalan ng Pangulong Marcos. Nagbanggit siya ng Chis Escudero, Saldico, okay? Well, Toby Chanco, nabanggit niya rin na bakit daw marami sinasabi, bahagi daw ng Committee on Appropriations. But basically po, sinasabi niya, nasa executive ang implementasyon nitong budget na ito. Alright, so siguro ngayon, baka ngayon, pagkatapos nito, nag-uusap-usap na sila. Hindi po ba? Malay po ninyo. But muli mga kapatid, sa mga isyong ito, maging matalino po tayo, mapanuri po tayo. Kasi nga, katanungan dito, si Saldico nando doon. Hindi natin alam. Sino bang kanyang kasama? Sino bang kumakausap po sa kanya? Ano ba? Ano ba ang magiging galaw dito ng gobyerno? Kasi nga kung pauuin mo si Saldico, ang inginunguso niyan ang Pangulong Marcos mismo at si dating House Speaker. So kung pauuwiin mo siya, ganun pa rin ba ang kanyang narrative o kwento? Na wala siyang pakinabang, wala siyang kaugnayan? Ako'y dinaanan lamang ng perang ito? O pag uwi niya rito, iba na ang kanyang kwento? Hindi po ba? Kaya ngayon mga kapatid, patuloy po tayong magmasid sa isyong ito. Nakailan na pong investigasyon. May sinasabi po na mga pag-freeze ng accounts, kung ngayon ka mag-freeze, meron ka ba bang aabutan? Sa tagal na ho na nagdaan. Kung may pera kang ninakaw, tingin mo ba hawak ko pa itong perang ito ngayon? O ito po'y nalabhan na? O naipamahagi na po sa iba't ibang mga kaparaanan? Mga kapatid, patuloy po tayo magbantay, magmasid sa isyong ito at huwag tayong makakalimot. Lalo pat ngayon, may mga namamatay sa pila ng ayuda. Lalo na ngayon, ang ating pong unang-unang problema, paano ba masisidlan ng kanin ng ating mga sikmura? Ngayon, paano ka makakahanap ng pampagasolina? Habang ang iba pinag-uusapan, 2028 elections na.
Sa hirap ng buhay ngayon, lalo pa ho natin isipin itong skandalong ito. Inihahatid sa kanila ang male-maletang pera. Bilyon ang halaga. Yung iba nga po, for future plans lang hinahatid na. Ito, 5,000 piso, pipila ka ng 3 araw para makuha mo. Maghihirap ka sa pera na pera mo naman. Sila po pinakikinabangan ang perang ito ng walang kapagod-pagod, walang kahirap-hirap. Hindi ka ba magalit? Sa isyong ito, lahat tayo may pakialam. Think about it. Halika dito! Kinakausap